Kaya isama niyo ko sa prayer bukas, no? I'll be speaker sa investor conference sa CBBC Los Baños. Pastor Arnold, no? Sama ko sa prayer. Meron silang conference at tayo ay tinawag ng Diyos doon para magsalita, ano, sa kanilang investors conference. It's a great conference, no? Okay, salamat po sa Diyos at basahin natin ang Matthew 22 verse 1 hanggang 14. Yan. Basahin natin ang salita, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, 22 verse 1, tayo tumayo, bigyan natin pagalang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 1, and Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage of his son. And he sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. But they made light of it and went their ways. One to his farm, another to his merchandise. And remnant took his servant and entreated them spitefully, slew them. And when the king heard thereof, he was wroth and sent forth his armies and destroyed them, these murderers, and burned up their city. Go ye therefore into the highways, and many are ye shall find, bid to the marriage. Went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou into hither, not having wedding garment? And he was speechless. And the king to the servant, and then said the king to the servant, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him unto the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of death. For many are called, but few are chosen. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa gabing ito, gabi ng panalangin. At salamat, O Diyos, sa bawat isa na narito. Higit sa lahat, sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At Banal na Espiritu, manaya kang gumawa sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Salamat, O Diyos, sa aming mga prayer request ng bawat isa. Salamat din, O Diyos, sa mga kasagutan ng aming mga prayers, O God. Salamat na patuloy kang nakikinig, patuloy kang sumasagot ng aming mga panalangin. Salamat sa paggabay niyo sa amin. Salamat sa kalakasan, kalusugan na pinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya kami narito upang magpasalamat uli, makadulog sa inyo, kausapin kayo sa pamagitan ng panalangin. Kaya Diyos, salamat po sa panibagong kalakasan muli na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. At gabayan mo kami sa aming panambahan ngayong gabi. At higit sa lahat, sa pangaral ng inyong mga salita. Tulungan mo inyong lingkod. I am nothing, O God, kung wala ang inyong tulong, gabay, kapangyarihan. I'm good for nothing tonight, O God. Make me blessing to the brethren. Maging kasama namin ngayon sa online na maging pagpapala po ang mensahe para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat muli, O Diyos, ngayong gabi. Na binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, para sambahin ka at makapakinig po kami ng inyong mga salita at hamunin mo kami ngayong gabi at padalahan mo kami ng revival mula sa langit. Kausapin mo kami sa pamagitan ng inyong mga salita at gamitin mo ngayong gabi ang inyong lingkod, Panginoon. Maging daluyan ng pagpapala mula sa inyong mga salita. Give us wisdom, O God. Give me words to say, O God. At ang nais mong dalhin na mensahe at salita, Panginoon, ilagay mo sa puso ko, O Diyos, upang maibahagi ko sa inyong mga anak ngayong gabi
Panginoon. Patawad anuman aming pagkukulang, pagkasala laban sa inyo. Linisin mo po aming puso, anumang karumihan, bahid ng kasalanan, pagkukulang po, Panginoon, patawad po, O Diyos. At make us worthy tonight to receive Thy word, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, sabi ng verse 14, no? And for many are called, but few are chosen. Many are called. No? Kaya ang title ng mensahe natin ngayon, no? Now, na ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen. We are called and we are chosen of God, no? Ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo ay pinili ng Diyos at tinawag niya, no? Yan po ang nais ng Panginoon ngayong gabi, no? Dito po sa ating binasa, no? Ito po ay isang parable. Ito ay isang talinhaga, ano? Talinhaga tungkol sa kasalan. Amen. Ang talinhaga po ay isang kwento na makalupa, no? Na may makalangit na kahulugan, no? Yan po ang parable. Para madali natin maunawaan, no? Ang mensahe ng Panginoon ay dinadaan ng Panginoon ang kanyang mga mensahe sa tungkol sa parable, no? Parable, parang simile, no? Metaphor, no? Yun po. Dito po sa ating binasa, ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa isang kasalan, no? Paghahanda ng kasalan. Amen. Kaya hindi po madali maganda ng kasalan. Amen. Hindi basta-basta po, ano? Maganda ng kasalan. At dito po, ang hari ay naghanda ng isang kasalan ng kanyang anak na lalaki. Yan po. Siya po. Noong nakahanda na, sa verse 3, ay sinugo niya po ang kanyang mga lingkod, no? Ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inaanyayahan, no, na dumalo sa kasalan. Pero nakakalungkot ay ayaw nilang dumalo. Oo. Tumanggi sila sa pagdalo sa kasalanan, no? Yan po, ano? Nag-invite sila sa kasalan. Amen. Pero maraming tumanggi at ayaw dumalo sa kasalanan. Amen. Yan po inalimbawa ng Panginoon yon sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen. Sa soul winning. Amen. Lagi tayong nag-i-invite. Pumayag na pagdating ng linggo. Ayaw nang dumalo. Marami ng dahilan. Kaya po mga kapatid, no? Kaya bilang lingkod ng Diyos, ay bilang lingkod, ay ganon yung ating mahabang pasensya. Amen. Huwag tayong magsawa sa paanyaya, no? Sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen. Pinakita ng Panginoon na ang pag-aakay, pag-iimbita ay hindi madali. Dito po sa ating binasa, wala po yung dumalo. Hindi po sila dumalo. Amen. Kaya pasalamat tayo na tayo ay nag-i-invite at may sumama. At pasalamat, yan ay biyaya ng Diyos. Kasi mahirap nga talaga mag-invite. Amen. Mahirap mag-invite. Marami na kaming karanasan pag-invite. Amen. Mayroon kaming dalang bus, no? Mayroon kaming dalang jeep. Pagdating doon, ang mga tao, wala na. Tulog na, nagtatago na. No? Ganon po ang halimbawa, no, ng Panginoon sa kasalan, no? Na naghahanda, ano, ang simbahan, no? Naghahanda ang simbahan para madala natin ang mga bisita. Pero nakakalungkot, walang sumama. Kaya huwag tayong malungkot, amen? Basta tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Naglilingkod ka sa hari ng mga hari, no? Yan po, sinusunod natin ang mga pinapagawa ng Panginoon na mag-invite. Amen?
Kung hindi sila sumama, at least naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Amen. Hindi sayang ating paglilingkod kahit hindi sila sumama. Ang mahalaga, sinunod mo ang utos ng hari katulad ng alipin. Amen. So dito po makita natin, kapatid, no? Nakahanda, no? At dito po walang dumalo. At sabi niya sa verse 4, again, he sent forth other servant, saying, tell them which are bidden. Amen. Hindi nagsasawa yung hari. Nagtawag ulit siya ng panibagong lingkod, no? Sabi niya sa verse 4, at muli sinugo niya naman ang ibang alipin para anyayahan at sabihin sa kanila na nakahanda na ang kasalan. Amen. Biro mo, imagine nyo, nakahanda ng kasalan. Nandyan na yung catering, nandyan na yung pagkain, nandyan na yung mga bulaklak. Oo, nakahanda na. Nagpupuyat. Amen. Pero paghanda ng kasalan dito, no? Ng isang linggo. Amen. Alauna na. Nandyan pa yung mga kapatid sa taas, no? Nagsasabit-sabit pa. Yung iba nating kapatid, tulog na. Pero iba nating kapatid, diyan pa. Sa taas, nagkakabit-kabit pa ng mga dekorasyon. May nagpipintura pa. No? Hindi nga ganon kadali ang maghanda ng kasalan. Kaya dito po, sa verse 4, nag-invite muli, no, ang mga alipin para anyayahan. At sabihin sa kanila, nakanda na. Oo. Nagkatay sila ng, dito sabi ng Biblia, the fatted calf ba? Matatabang baka. Oo. Nakanda na ang mga bulalo. Unlimited bulalo. Oo, nakahanda na. Tapos, walang dadalo. Aba, nakakalungkot. Amen. So, dito po, makita natin, no? Nakahanda na ang kasalan. No? Yan. Nag-invite ulit sila. No? Kasi sa custom ng kasalan, sa pag-invite, ay may dalawang invitasyon. Ang unang invitasyon, imbitahin ka. At pangalawa, imbitahin ka ulit. Oo, yan. Ganon ang kanilang custom. Hindi katulad sa atin, ang imbita sa atin, bulong-bulong lang. Oo. Pag nabulungan ka, ayun na yun. Hanggang kasalan na yan. Pero doon sa Eastern country, 2 beses kang puntahan. No? Anyayahan. Yan po. So nakita natin, nakahanda na. No? Pero makita natin, sa pangalawang invitasyon, sabi ng salita ng Diyos, ay walang dumating. Yan po. Hindi pinansin. Balaktiran natin sa verse 10. No? Tinanggihan. No? Yan, tinanggihan. Yan po. Verse 8, they said unto his servant, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Amen. Hindi sila dumalo. Yung mga inaanyayahan. Amen. Anong nangyari, kapatid? Hindi pinansin ang paanyaya sa kasalan. Sa verse 10, sabi ng hari, lumabas siya, sabi ng hari sa mga lingkod, lumabas kayo ulit at isama ninyo ang lahat na matagpuan ninyo. Ano? Masasama o mabuti para mapuno natin ng mga panauhin ang bulwagan ng kasalan, yung event place, no? Kasi malaking event place tapos walang bisita. Oo, walang bisita. Imagine niyo malaking event place tapos walang dumalo. Oo. Kaya sabi ng hari, sige, imbitahin niyo. Sino ang makita ninyo? Imbitahin ninyo. Amen. Masama man yan o mabuti. Oo, imbitahin ninyo. Amen. Ganon ang soul winning. Amen. Hindi tayo namimili sinong invite natin, kapatid. No? Basta dalhin natin sila sa Panginoon. No? Makadalo sila sa pinaganda ng Diyos
No? No, ang kasalan ay larawan ng kaligtasan. Amen. Naganda ang Diyos ng kaligtasan. Kaya dalhin natin ang mga bisita sa simbahan para sila makasumpong, no, makadalo sa kasalan ng Panginoon. Yan. So ano makita natin, kapatid, sa talinhaga, kapatid? Lahat masama, sabi ng masama o mabuti, dalhin ninyo sa bulwagan ng kasalan. Amen. Ibig sabihin, kapatid, ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen. Para sa lahat ang kaligtasan. Yan po ang paanyaya ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na lahat maligtas. Amen. No? Katulad ng sa 2 Peter 3 verse 9, no? God is not slack concerning His promise, but long-suffering. Amen. God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Amen. No? Oh, may pangako ang Diyos na siya ay babalik. Pero bakit hindi pa siya bumabalik? Nagaantay pa siya. Amen. Long-suffering, mahaba ang kanyang pasensya, pag-aantay sa mga tao para magsisi ng kasalanan. Amen. Nagaantay ang Panginoon. Amen. Bakit hindi pa siya bumabalik? Alam ba, ang 2 Peter 3:9 ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Gusto nang bumalik ang Panginoon. Makita natin ngayon sa mga tanda, no? Signs of the times. Amen. No? Kagabi naman, may lindol na naman. Tanda po yan ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Malapit na. Nagpapakita na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, nire-remind tayong mga Kristiyano na mag-akay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Dahil malapit na ang kanyang pagbabalik. Kasi may pangako ang Diyos na siya ibabalik. God is not slack concerning His promise. Anong kanyang promise? No? Sa John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen. If you're not so, I go to prepare a place for you. As I go to prepare a place for you, I will come again and receive you, that where I am, there ye may be also. Take note the word, I will come again. Amen. Pag sinabing will, that is absolute, that is sure. Oo, sigurado. Nangako siya, babalik siya, kapatid. Kahit nakahanda ka o hindi nakahanda, ligtas ka o hindi ka naligtas, basta babalik na ang Panginoon. Ngunit nagaantay ang Panginoon na ang tao magsisi, tatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Paano sila magsisi, tatanggap sa Panginoon kung hindi sila makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan? How can they hear without a preacher? Amen. Paano sila makapakinig? Amen. Kaya kapatid, ang kaligtasan, kapatid, no? Ay para sa lahat. Nagaantay ang Diyos ng tao magsisi, makarinig ng ebanghelyo. Amen. Para ang tao sa pagbabalik ng Panginoon, wala na silang dahilan. Ay, hindi ako nakarinig ng gospel, hindi ako nakarinig ng mabuting balita. Oo. Wala na, kapatid, no? Judgment day na. We are all be judged, no? Yan po makita natin, kapatid, no? Kaya nagaantay ang Panginoon na ang tao magsisi sa kasalanan at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. Yan po ang inintay ng Diyos sa atin, sa mga tao. Na dito po sa talinhaga, kapatid, no? Makita natin. Hindi lahat maliligtas, hindi lahat papunta sa langit, mayroon pupunta sa impyerno. Amen. Ang mga pupunta sa impyerno, yan ay mga tumanggi sa imbitasyon ng Panginoon. Amen. Ang sabi diyan, sabi ng verse 11, and when the king came to see the guest, he saw there a man which had not a wedding garment. Amen. Ibig sabihin, hindi nakahanda itong taong ito na dumalo sa wedding garment. Amen. Ibig sabihin, hindi siya nakahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Hindi po siya nagsisi ng kasalanan. Amen. Kaya po, anong mangyari sa kanya, kapatid? Ang sabi ng hari, anong sabi ng hari? Sa verse 12, no?
Tinanong siya, no? Bakit hindi ka nakadamit pangkasalan, no? At sabi niyang verse 13, kaya sinabi ng hari sa mga alipin. No, sabi niya, verse 13, basahin natin muna. Bind hand and foot, and take him away, and cast him into the darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Amen. Yan po ang judgment. Amen. Itatapon ang isang taong makasalanan na hindi nakahanda. Amen. Kaya ang langit po ay lugar ng mga taong nakahanda, especially sa kaligtasan. Because heaven is a prepared place for prepared people. Ito, hindi nakahanda. Wala si Kristo sa kanyang puso. Amen. Kaya kapatid, bilang mga Kristiyano, kapatid, huwag tayong magsawa sa pagpaanyaya. Oo. Na madala natin sila sa Panginoon. Amen. So, makita natin sa verse 14. No? Makita natin ang isang tao, no, na wala sa Panginoon, no? Hindi nakahanda, kapatid. Ay makita natin sila ay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen. Kaya sabi rito sa verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kaunti ang pinili. Amen. So makita natin, kapatid, no? Marami na tayong nabahaginan ng salita ng Diyos. Amen. Marami na tayong nasiran. Pero konti lang ang naliligtas. Amen. Gusto mahalaga, nabahaginan natin sila ng salita ng Diyos. Amen. Salamat po sa mga naligtas. Kaya nga sabi niya, many are called but few are chosen. Marami tayong nabahaginan ng salita ng Diyos, ngunit konti lang ang naliligtas. Amen. Kasalamat tayo, nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Salamat at isa tayo sa pinili ng Diyos na maligtas. Amen. Salamat sa Panginoon. Bagamat ang kaligtasan ay para sa lahat. No? Para sa lahat. Pero ang maligtas lang kung sino lang ang mananampalataya ay maliligtas. No? Whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Amen. So makita natin, salamat tayo ay pinili ng Diyos. Amen. Nandito na tayo, naligtas, at hindi pa tayo pinili ng Diyos, kundi tinawag pa ng Diyos sa gawain. Amen. Kaya po, mga kapatid, no, na tayo ay naligtas, kapatid, dahil mayroong layunin ang Diyos sa ating buhay. Mayroong layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kung bakit tayo naligtas, bakit tayo tinawag ng Diyos, kapatid, ay mayroong purpose ang Panginoon. Mayroong layunin siya sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayo tinawag, pinili ng Diyos. Amen. You are called and chosen for a purpose. Amen. So, makita natin, ano ang layunin ng Diyos? No? Bakit ka tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos? Amen. Kaya nga sabi niya, many are called, but few are chosen. Pero salamat sa Panginoon, ikaw ay tinawag ng Diyos. Salamat, ikaw ay pinili pa ng Diyos. Amen. So, makita natin, una, ang layunin ng Diyos, ang purpose ng Diyos, kung bakit ka tinawag at pinili ng Panginoon. Amen. Sa una, kapatid, we are chosen to serve. Amen. Tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay tinawag ng Diyos para ano? Para maglingkod sa Kanya. Ganon lang po, kasimple. No, bakit tayo niligtas ng Panginoon? Tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi lang papunta sa langit. Amen. Kung papunta lang sa langit, kapatid, ay ngayon nandoon na tayo dapat. Pero bakit nandito pa tayo? Bakit buhay pa tayo? Amen. Dahil may layunin pa ang Diyos sa atin. Amen. May layunin pa ang Diyos sa atin. Amen. Hindi natin alam ang bukas. Amen. Kaya salamat, ngayon buhay ka pa rin. Alam mo, yung si Pastor Ricky Floranda, long last Monday, masaya pang usapan namin, masaya pang fellowship namin, nagtatawanan pa kami, nagme-merienda pa kami, kumakain pa kami ng opya, umiinom pa kami ng soft drink. Masaya kami. Amen.
Nung sunod na Lunes ay, sabi ko, babalik pa kami sunod na Lunes. Yan po. Ay wala na. Nasa kabaong na si Pastor Ricky na siyang kasama natin na naglilingkod. Amen. Masiyahin na pastor. Amen. So makita natin kapatid. Yan ang layunin ng Panginoon. No? Kung bakit tayo ay buhay pa. No? Para maglingkod sa Kanya. Tayo niligtas ng Diyos para ano? Para paglingkuran natin ang Diyos. Amen. We are chosen to serve. Yan ang layunin ng Diyos sa buhay natin, kapatid. No? No, hindi lang po tayo ay salamat, may trabaho tayo, may business tayo, pero kapatid, ang higit sa lahat, bakit tayo niligtas ng Panginoon? Ang layunin ng Panginoon para paglingkuran natin siya. Amen. Ang sabi ng Psalm 100 verse 2. Basahin natin ang Psalm 100 verse 2. Ang sabi diyan, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Amen. Kaya tayo niligtas ng Panginoon. Para ano? To serve the Lord with gladness, para maglingkod sa Kanya. Amen. Kaya hindi lang tayo basta naglilingkod sa Kanya. Amen. Serve the Lord with gladness, sabi ni David. Kailangan ang paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan masaya na paglilingkod sa Panginoon. Masaya ka na ginagamit ka ng Panginoon. Amen. Masarap maglingkod sa Panginoon. Bagamat ang paglilingkod ay nakakapagod, nakakagutom, kapatid, nakakaantok. Pero kapatid, masarap maglingkod sa Diyos dahil masaya maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya serve the Lord with gladness. Masaya dapat tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya anuman ang iyong ministry, dapat maging masaya ka kung dyan ka nilagay ng Diyos na ministry. Masaya ka. Hindi dapat burden ang ministry sa iyo. Dapat maging masaya ka na habang naglilingkod ka sa ministry na yan, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, maging mang-aawit, maging choir, masaya ka na nag-maawit sa Panginoon. Amen? Dahil ang pag-awit, kapatid, ay paglilingkod sa Diyos. Salamat, ikaw ay aser. Amen. Salamat ay ikaw Sunday school teacher, masaya ka dapat na nagtuturo, kapatid, lalo na sa mga bata. Amen. O, dapat sa mga bata, sa pagtuturo ay mahaba ang iyong pasensya. Amen. Masaya ka. Amen. Huwag yung laging galit ka sa pagtuturo. Amen. Hindi ka magustuhan ng mga bata. Amen. Kung lagi kang naiinis, nagagalit, mahaba dapat ang pasensya, dapat masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Sa pamagitan ng mga bata. Naglilingkod ka. Amen. Hindi sa mga bata, naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Sa pamagitan ng mga bata. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Ginagamit ka. Ikaw ay nagpapaawit. Amen. Nagsong leader ka na. Amen. What a blessing. Amen. Amen. Song leader ka, blessing, amen. Oo, kahit ang song lead mo ay para kang nagpapalayas ng mga langaw. Pumapatay ng lamok, okay na yan, amen. Basta naglilingkod ka sa Diyos. Amen, oo. Yan po, kapatid, masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, no? Maraming mga ministry. Amen. Baka mayroon kang ministry, mayroon kang gift sa pagdadala ng mga bisita. Is a great ministry. Amen. Ministry. Nagbibisita ka. Amen. Nagbibisita ka sa may mga sakit. Is a great ministry. Nagpe-pray ka sa may mga sakit. Is a great ministry. Maging nga ang presensya natin sa simbahan is a great ministry. Amen. Kaya kapatid, no, salamat sa Panginoon. No, maging encourager ka ng mga kapatiran is a great ministry. Amen? Kaya pwede tayong magamit ng Panginoon. No, maraming gawain na pwede tayong magamit ng Panginoon. Amen? Naalala ko nga yung isang babae, no? Isang kwento ng babae, matandang babae na may sakit. Siya isang bedridden na babaeng may sakit. Amen? Nakahiga na lang siya. Kapatid, no? Sa fifth floor siya.
Oo, diyan na lang siya sa higaan, bintana, ganon. Pero mga kapatid, ay nag-iisip siya para paano mapaglingkuran ang Diyos. Amen? Kaya tingnan, minsan, binubuksan niya ang kanyang bintana. At dumudungaw siya sa bintana at inaabangan niya ang mga dumadaan sa ilalim ng bintana niya. Oo. At pag may dumaan na tao, naguhulog siya ng isang babasahin tungkol sa kaligtasan. So may senyas siya na pakibasa ang salita niyan, no? Tungkol sa kaligtasan. Amen? May sakit na, pero ginagamit pa siya ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, no? Kaya magawa natin ng paraan na pwede tayong magamit ng Panginoon. Maraming ministry, kapatid, no? Ay, may sakit ako. Hindi yan dahilan na hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Yung babaeng matanda, ginagamit pa rin siya, nagsusuwining pa rin siya, kahit siya ay bedridden na. Sa pagbibigay ng mga tracts is a great blessing. Amen? Maraming mga kapatid, dahil sa tracts, kapatid, ay naligtas. Amen. Kaya makita natin, kapatid, pwede tayong gamitin ng Panginoon pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. No? Naalala ko yung si Pastor Solomon, no? Si Pastor Solomon po ay binisita namin ni Pastor Alan. Siya may sakit na doon sa Baguio. Pinunta namin ni Pastor Alan, kapatid. Ay pagdating namin doon, ay dying na pala si Pastor. Oo. Naghihingalo na si Pastor. Nag-usap kami. Pinaawit pa si Pastor. Pastor Alan. Gusto niyang mag-awit ng One More Soul. Umawit pa kami. Special number pa kami. Naghihingalo na yung Pastor. Oo. Naghihingalo na. Oo. Gusto pang umawit ng One More Soul. Kanta kami. Pagkatapos, dumating yung nurse. Kapatid, yung dumating yung nurse. Sinisiran niya ng gospel. Tumanggap ang nurse sa Panginoon. Naghihingalo na yung pastor. Oo. Nagpaalam kami, Pastor, ano muna kami, mag-lunch. Hindi pa kami nakarating doon sa kainan ni Pastor Alan. May nag-message sa amin, si Pastor Solomon ay namatay na. Biro mo, kakausap namin, namatay na. Amen? Pero nakapag-solwin siya, kapatid. Oo. Naghihingalo na. Nadala niya pa sa Panginoon yung nurse na nag-attend sa kanya. Amen? What a blessing. Amen? Oo. Pwede tayong magamit ng Panginoon. Amen. Oo. Yung last Monday mo. Last Monday, nabisita kami doon sa funeral kay Pastor Ricky Loranda. Oo. Sabi ng misis niya, alam mo, Pastor, oo, ay si Pastor ay dying na. Pero nag-online pa. Nagturo pa sa Bible study ng mga pulis. Amen. Oo. Nang Huwebes, nag-Bible study pa. Nung Biyernes, namatay na siya. Oo. Naglilingkod pa sa Diyos. Amen. Biro mo yan, kapatid. Talagang inubos niya ang buhay niya para sa gawain ng Panginoon. Hindi niya sinayang ang oras niya, kapatid. Hanggang sa huling hininga. Amen. Napaglingkuran na ang Diyos. Amen. Itong mga taong ito, kapatid, no? Ay wala na silang kakayahan dapat, no? Na sila ay sa banig na ng karamdaman. Sila ay mamamatay na, pero nais pa maglingkod sa Diyos. Amen. Tayo, malusog pa, malakas pa. Amen. Hindi natin kaya paglingkuran ang Diyos. Itong mga taong ito, kapatid, no? Ay naglilingkod sa Diyos hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay, kapatid. No? Kaya nga sabi ng awitin, kailan mo pa ibibigay ang buhay at lakas kung wala ng panahon. Kaya mga kapatid, habang may panahon, paglingkuran natin ang Panginoon. Habang tayo huminga pa, habang tayo malakas pa. Kapatid, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember thy Creator in the days of the youth. Paglingkuran natin ang Diyos habang tayo malakas pa. Amen. Kasi darating ang panahon, mawala na tayong lakas. At mawala na rin tayo. Amen? So, yung kaibigan nating pastor, kapatid, mas matanda pa ako sa kanya. He was at 57 years old lang, kapatid. Ibig sabihin, hindi namimili ang kamatayan. Matapat ka, naglilingkod sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa Diyos, mamamatay pa rin tayo. Maganda
kapatid. Mamatay na naglingkod ka sa Diyos. Amen? Para ilagay mo yung verse dyan, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen? Yan ang may ilagay mo. Una verse, for me to live is Christ, and to die is gain. Yan ang magandang kamatayan. Na tayo namatay na naglilingkod sa Diyos. Kaya habang tayo may lakas, malusog, gamitin natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang layunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag, iniligtas, pinili ng Panginoon para paglingkuran natin ang Diyos ng masaya na paglilingkod. Amen? O, masaya na paglilingkod. O, hindi ka makaawit sa choir, hindi ka maka-aser, pero pwede kang magamit ng Diyos. O, maraming paraan para pwede tayong magamit, mapaglingkuran natin ang Diyos. Amen? O, maghanap ka ng gagawin para sa Panginoon. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Amen. No sabi ni Solomon, whatsoever thy hand findeth to do, maghanap ka ng gagawin para sa gawain ng Panginoon. Amen. Maghanap ka na pwede mapaglingkuran mo ang Diyos. Amen. Hindi tayo naglilingkod sa simbahan, hindi tayo naglilingkod kanino man, hindi tayo naglilingkod sa pastor, naglilingkod tayo sa Panginoon. Lahat po tayo lingkod ng Diyos. Lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Pastor ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Pianist ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. We are all servant of God. Amen. Ministry is not position. Ministry is all about service. Amen. Service, kapatid. Kaya dapat, kapatid, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nasabi ng Romans 12 verse 11. Romans 12 verse 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Amen. Rejoicing in hope, patience in tribulation, continuing instant in prayer. Amen. Rejoicing, masaya. Not slothful in business. Amen. Maging masaya tayo sa paglilingkod. Amen. Maging busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po. Not slothful in business. Amen. We are doing the business of God. Amen. Oo. We are doing the business of God. Amen. So, kaya nga sabi ko sa aming family, we are doing the business of God. Amen. Our boss is the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Kung nagtatrabaho tayo sa opisina, 8 o'clock, 5 o'clock hanggang hapon ka, kapatid, naglilingkod ka sa opisina, dapat higit pa dyan ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Naglilingkod tayo sa opisina, sa sanlibutan, 8 hours. Amen. Ay tayo dapat lampasan pa natin ang more than 8 hours sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bigay natin ang the best sa Panginoon. Not slothful in business, but fervent in spirit, serving the Lord. Maging masigla ang ating paglilingkod. Hindi tayo matamlay sa paglilingkod. Masigla ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? So, masigla. Amen? Ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Alam mo na nagsuserve kami sa PNP every Monday. 7 o'clock nandyan na kami. Amen? So, biro mo, dumating kami, 6:59, sarado na ang gate. Amen? Naka-close na. Amen? Kailangan 7, na doon ka na. Amen? Nung Lunes, bumaba ako sa sakyan. Iniwan ko mo ng sakyan, doon ako. Amen? Hindi pa nila mabagal pa yung mga pulis magbukas. Amen? Sabi ko, magpag-bracing na. Buksan nyo dapat yan. Papasok na kami. Amen? We are serving the Lord. Amen? So, mula nilagay kami dyan, kapatid,
Ilang provincial director na ang pinalitan? 3 na. Amen. Oo. Oo. Lahat, minsan, hindi naman sila present pag Monday. Pero kami, wala pa kaming absent. Oo. Wala naman kaming sweldo dyan, kapatid. Pero ginagawa natin yan dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. We are serving the Lord. Amen? We are serving the Lord. Amen? Kaya kapatid, no, paglingkuran natin ang Diyos ng masaya. Amen? Katulad ni Joshua. Amen? Joshua 24:15, ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Masaya ang isang pamilya, lahat naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, paglingkuran natin ang Diyos. Amen? In Psalm chapter 2, verse 11. Psalm chapter 2, verse 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Amen. Sa paglingkod natin sa Panginoon, serve the Lord with fear and trembling. Ibig sabihin, kapatid, maging seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Nagbibiruan tayo minsan, pero ang paglilingkod natin ay seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yan po. Serve the Lord with gladness. Yan. Pangalawa, kapatid, bakit tayo pinili ng Panginoon? No, we are called and chosen to bear fruit in John 15:16. John 15:16. Para tayo magbunga. John 15:16. Not only to serve God with gladness, but also we are called and chosen to bear fruits. No, tingnan natin sa John 15:16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth, and that your fruit should remain. That whatsoever is asked of my Father in my name, He may give it to you. Amen. He may give it to you. Yan po ang requirements ng answered prayer. Soul winning. Amen. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Amen. Why God chosen us? Why God called us? To bear fruits, para tayo magbunga ng kaluluwa. Amen. No, niligtas tayo, tinawag tayo, pinili tayo ng Diyos para maghayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Paano tayo magbunga kung hindi tayo humahayo? Amen. Kasi sabi ng salita ng Diyos, no? Sa John, go and bring forth fruit. No? We should go. Tama yan. John 15. Sige, basahin natin muna. Yan, yung ye should go and bring forth fruit. Yan. And your fruit should remain. Amen. Your fruit should remain. Amen. Yung discipleship ang malaga. Your fruit should remain. Amen. Kaya yun, hindi lang tayo humahayo at magatid, magbahagi ng mabuting balita. Kailangan i-disciple natin sila. That your fruit should remain, manatili, naglilingkod din isang araw sa Panginoon. Amen? It is our joy to see our fruit serving the Lord. Amen? Yung mga bunga natin, makita mo, pinagtyagaan mo, dinidisciple mo, makita mo ngayon, nasa ministry na, nasa gawain na, ginagamit na ng Panginoon. What a blessing. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Kaya dapat, kapatid, no? Humayo tayo para tayo magbunga. Amen. O paano tayo magbunga? Amen. Humayo tayo. Amen. Puntahan natin ang ating mga kaibigan. Amen. O, puntahan natin ang mga kasama natin sa trabaho. Amen.
Oo, mga hindi paligtas ay pwede natin siran ng gospel. Amen. Oo, saan ka man lugar, saan anuman ang posisyon mo. Ikaw man ay engineer, gamitin mo ang iyong posisyon para sa pag-akay ng kaluluwa. Amen. Ikaw ay architect, gamitin mo ang iyong profesyon. Amen. Nalala ko yung sa opisina ni iyo. Amen. Lahat, nag-share kami ng gospel. Tinawag lahat ng mga gumagawa. Aba, ang dami. Kapatid, ang dami nila. Mga 700. Nasiran ng gospel. Amen. Kaya ano man ang posisyon natin. Purman ka, maganda. Mag-toolbox, i-share mo ang gospel. Amen. I-share mo ang gospel. Sino man ang kausap mo, i-share mo ang gospel. Kapatid. Ako, kahit sinong opisyal, pabasa ko ng salita ng Diyos. Amen. Binapabasa ko ng salita ng Panginoon. Kaya makita natin, kapatid, i-share natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Teacher ka, amen. Pwede kang magamit ng Panginoon sa iyong estudyante. Ano man ating posisyon. Amen. Saan ka man nilagay ng Diyos. Amen. Sa janitor ka, sharean mo ng salita ng Diyos ang kasama mo. Amen. Isang araw, nandiyan kami sa baba ng City Hall, may janitor doon. Nausap ko, siniran ko ng gospel, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen. Saan man. Amen. Yung highway patrol group, niyaya ko, sabi ko, punta tayo sa terminal ng tricycle, sira natin ang gospel. Lahat ng driver, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen. Punta kami sa terminal, dyan sa palengke. Niyaya ko yung highway patrol group. Sir, iyayin mo sila, mga driver, lahat pasayro, pakinig sila ng salita ng Diyos. Tumanggap sila sa Panginoon bilang tagapagligtas. Pwede silang magamit ng Panginoon ang kanilang profesyon. Pwede yan gamitin ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya wala nang dahilan na hindi tayo magamit ng Panginoon. Wala nang dahilan na hindi tayo pwede gamitin para magbunga. Saan ka man. Amen. Ikaw ay driver, siran mo ang kapwa driver mo. Amen. Sa opisina, sa tindahan, siran mo sila ng salita ng Diyos. Wherever we go, yan po ang ating field. Yan ang mga kaluluwa na dapat inassign ng Diyos sa atin. At sila ay pananagutan natin sa Panginoon. Amen? Kaya po, makita natin, masaya na makapag-share ka ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dyan, every Monday, ay pag dumaan ako dyan sa office ni Mayor, amen, ang dami, kapatid, karamihan mga senior citizen, hindi ko matiis, hindi sila masiran ng ebanghelyo. Ng Lunes, marami naman sila. Siniran ko sila ng salita ng Diyos. Masaya silang tumanggap sa Panginoon. Amen. At hindi lang sila masaya tumanggap sa Panginoon. I believe na ang langit masaya. In Luke 15 verse 10. In Luke 15 verse 10, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angel of God over one sinner that repented. Ang langit, ang mga anghel sa langit masaya. May isa lang kaluluwa. How much more? Maraming kaluluwa na tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Masaya. Lalo na ikaw ang nagdala sa Panginoon. Mas masaya. Kaya maraming paraan na pwede tayong magamit ng Panginoon. Serve the Lord with gladness. Amen? Yung pagdadala ng bisita, kapatid, ay isa sa paraan na mapaglingkuran natin ang Diyos. Amen? Last verse natin, Psalm 126 verse. Psalm 126 verse 6. Isa sa paraan na magamit tayo ng Panginoon sa paglilingkod, magdala ka ng bisita. Sabi rito, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Magdala tayo ng bisita. Is a great ministry. Is a one way to serve the Lord. Bring visitors every Sunday. Is a great ministry. Amen? Hindi ka makapag-choir, hindi ka makapag-aser, pero hindi kang makapagdala ng bisita. Is a great ministry. At yan ay mabaptize at ma-disciple at magamit ng Panginoon. Is a blessing. It is your joy to see your disciple
na ginagamit ng Panginoon. Amen. Yan po ang purpose ng Panginoon sa atin. Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Tayo pinili ng Diyos. Tinawag para ano? Oh, para paglingkuran ang ating Diyos. Amen. Para paglingkuran ang ating Diyos. Amen. Magamitin tayo ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Amen. We are chosen to serve the Lord. Amen. Tayo'y tinawag ng Diyos para magbunga, kapatid. No? Magbunga, magdala tayo ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Para magbunga, huwag tayong tumigil sa paghayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Mag-invite tayo ng bisita. Dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Amen? Mag-disciple tayo, kapatid. Every week, maghanap ka. Kapatid, whatsoever thy hand, find it to do. Maghanap ka ng gawain. Yo, lalo na sa pag-akay ng kaluluwa. Amen. Yan po, ina-expect ng Diyos sa mga taong niligtas ng Panginoon na tayo ay magbunga. Amen. Ang bunga natin, kapatid, ay mga kaluluwa na isang araw, pwede rin sila gamitin ng Panginoon. Amen? Kaya, yan ang purpose ng Panginoon, yan ang layunin ng Diyos sa atin. Bakit tayo niligtas ng Panginoon? To serve the Lord, to bear fruit, para magbunga, para sa Kanyang gawain. For His glory and honor to Thy name. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for a great message tonight, O God. At nakita po namin, Panginoon, ang iyong layunin kung bakit, Panginoon, kami naligtas. Many are called, but few are chosen. And praise God, we are chosen to be saved and we are called to serve. Maraming salamat muli, Panginoon. At ngayong gabi, habang tinutugtog at tanyaya, nais mong paglingkuran ang Diyos habang tinutugtog at panyaya, why not come in the altar and make commitment to the Lord? Naunawaan mo kung bakit ka naligtas, pinili ng Diyos, tinawag para paglingkuran ang ating Diyos. Para tayo magbunga ang ating buhay Kristiyano. Sige po, why not commit unto the Lord to serve Him and to bear fruits? Bakit di mo sabihin sa Panginoon, i-commit mo, Lord, give me one soul